Serbisyong taus-pusong ihahatid sa ating mga kababayan. Serbisyong maaasahan anumang oras ninyong kailangan. Serbisyong abot kamay. Ito ang serbisyong kasangbahay. Nakakatuwa naman. Salamat po sa Diyos, Kuya. Kung alam mo lang yung nakita nyo kahapon, gano'n na naman po. Ayan, ang ingay nyo talaga. Luzon, Visayas at Mindanao sa labas ng Pilipinas, isa magandang hapon. Kumusta po kayo sa araw na ito? Medyo umulan-ulan kanina. Thank you very much. Napakasaya po dito sa loob ng studio. Especially dito sa radio control. Ayan, at gano'n din sa UNTV control. Thank you very much. Wednesday, September 27. Kuya, magandang hapon wherever you are. Ang aming pagbati na isang magandang hapon at ingatan nawa kayo lagi ng Panginoon. September 27 na tayo ngayon, 2016. Konting araw na lamang, tapos na, pitas na sa kalendaryo ang buwan ng Setyembre. Yan, boses na boses ni Miss Cathy, yung ating kaibigan narinig ko. Tama. Oh no! Ako po si Anne Rentoy, ang pansamantalang maglilingkod po in behalf of Kuya Daniel Rason. At kasama po natin syempre, the gorgeous, the stunning, ang may stunning beauty, direct from Olongapo City. Mamantakin mo naman to imagine, parang napakadali sa kanya yung mag-drive. Galing pa ito ng Olongapo. Ito po, si Doc Lady Ruby Tagulao. You're pretty! Hello, Doc. Good afternoon. Magandang hapon po. Magandang hapon din sa mga nakikinig sa atin at nanonood. Ayan. Galing mo mag-drive? Okay naman, nasanay na. It's an easy drive actually. Anong dinadaanan niyo, Doc? Coming from Olongapo? May part na SCTEX, but Okay. I like going through. Yeah. Opo. Pero pag mag-isa ko lang, dumadaan ako ng National Road. Kasi pag may SCTEX, medyo nakakaantok. Medyo boring kasi dire-diretso lang yan. So I like passing through the National Road. Para dadaan ka ng Pampanga, ganyan. Talaga, mas gusto mo. Hindi naman umulan sa pinanggalingan mo. Hindi naman. Pero sa mga nasa NLEX ngayon, pag medyo malapit na kayo dadaan sa mga Marilao, ganyan, doon ang medyo malakas. So dahan-dahan talaga. Halos may yung visibility very low. So mag-ingat lang po kayo sa mga nandyan sa NLEX. Ayan. Kami ni Shelo, malayo-layo yung pinanggalingan namin. Sa sa MOA, di ba? Pero salamat naman kasi yung time na pauwi kami, hindi masyadong traffic. Yes. Ayan. Hindi masyadong traffic. Hindi Okay. pa. Pero pagdating namin dito sa Quezon City, mayroon konting ulan. Meron na. Ayan. So ingat lamang dun sa ating mga nakikinig at nanonood. Sige, Yes. Doc? Ingat po kayo. Tayo po ay sa bayang napapanood sa UNTV at napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350. Napapanood din tayo ng live sa Facebook at sa untvweb.com. Ngayon din sa UNTV mobile application na pwede nyo pong ma-download ng libre sa Android and iOS devices. At sa tuwing tayo po ay nagpo-programa, may kasabay tayong doktor at abogado na gusto rin naman pong makapagbigay ng serbisyo. At sa araw na ito ay naka-duty po sa Dr. Nap Borge. Hi, Doc! Huwag naman dyan. Ayan. And of course, si Attorney Fortesa. Ayan, Attorney Fortesa. Bumabata si Attorney Fortesa. Wow. Ay, Attorney! Wait! Attorney! Sorry. Okay. Sorry. Attorney Ahesta. Ayan, magkasinto na. Attorney Ahesta, kaway ulit kayo ha. Sorry ha. Pakaway ko ulit kayo. Penalty po. Okay, thank you very much, Attorney Ahesta. Mula naman po yan sa Law Center ni Kuya. Kaya kung mayroon po kayong legal and medical concerns, maaari po kayo magsadya dito po sa 907 EDSA, UNTV Building, Barangay Philam, Quezon City. O kaya naman po ay tumawag sa 442-6244, Local 157. Ayan. And tomorrow, God willing, pupunta dito ang isang ophthalmologist o yung doktor para ng mata. Siya po ay si Dr. Jonathan Rivera. Kaya kung gusto nyo po magpa-check up ng inyong mga mata, magsadya lamang po dito sa aming istasyon from 4 p.m. to 6 p.m. Okay, that's correct, Doc. At syempre, kahit hindi oras po ng ating programa, ay tuloy-tuloy pa rin po ang ating serbisyo sa pamamagitan po ng UNTV Action Center na bukas. Lunes po hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 5 ng hapon. Pag walang sumagot sa oras na yan, alas 8, diba?
Kahapon may panawagan si Kuya, yung mga nagbabantay ng Action Center. Yung oras na binabanggit natin na alas 8, dapat may sasagot yan. Ano po, ha? O, sige. Pwede rin pong tumawag sa telephone numbers 4426254, 4426255, at syempre 4426244 local 181. Sino nga hanapin? Si Dayan Kainya. Hi, Dayan. Where's the picture of Dayan? And Rome Traballo. Direct. Okay. Yan, si Rome. Wow. Yan. Oo, she's very young. Very young. Both are very young. Okay. Bago po tayo marangkada sa pagbibigay ng serbisyo sa ating mga kasambahay, narito po muna ang ilan sa mga mahalagang balita at paalala sa araw na ito. Naghain po ng panukalang batas si Senator Risa Hontiveros na naglalayong extend mula 60 araw sa 120 days ang paid maternity leave para sa mga miyembro po ng Social Security System. Magkakaroon naman po ng karagdagang 30 araw o kabuang 150 days paid leave para sa mga single mother. Isinusulong naman ng Civil Service Commission na pag-aralan ang posibleng epekto ng mahabang maternity leave sa productivity at output ng isang babae at ang paglalagay ng limitasyon na hanggang sa ika-4 na panganganak lamang ang benepisyong ito. Nangangamba naman ang pamunuan ng Social Security System na hindi kayanin ng social ang long-term na paglalaanan ng pondo para sa nasabi pong panukala. Kaya't pag-aaralan po sa Technical Working Group ang fund source at ang posibleng pagdagdag ng binabayarang premium sa SSS. Yes. Nasa 20 mining companies na nag-ooperate sa Pilipinas ang bumagsak sa industry-wide audit compliance ng Department of Environment and Natural Resources o DENR. Ayon kay Environment Secretary Gina Lopez, binigyan nila ng 7 araw ang mga may-ari ng minahan upang sagutin ang resulta ng audit na isinagawa ng ahensya. Karamihan niya sa mga kumpanya na posibleng magsuspindi ay nagmimina ng nickel gaya ng Benguet Corp, Nickel Asia Corp, Hinatuan Mining Corp, Lepanto Consolidating Mining Corp at iba pa. Samantala, 10 naman sa mga mining company na ini-audit ng DENR ang nabigyan ng Certificate of Compliance sa Mining Safety Standards. Nilinaw naman ng ahensya na layunin ng audit na maiwasan ang posibleng panganib sa kalikasan at kalusugan na maidudulot ng destructive mining sa bansa. Oo, tama naman yan, Doc Yes, Lady. Dapat talaga maghigpit. Yes, it's very important. Oo, kasi anong sinisira mo? Yung sinisira mo yung kalikasan. Yes, oo. Ano na ang mangyayari doon sa mga susunod na henerasyon? Tama. Ay, Diba? actually, in other places, nararamdaman na nila ngayon pa lang. Exactly. Kaya kung hindi magiging mahigpit, kung hindi magiging stricto sa mga batas na dapat sundin, what will happen to us? Dapat lamang po. Okay. Ito naman, nananawagan kay Pangulong Rodrigo Duterte ang grupo ng environmentalist na solusyonan po ang lumalalang problema sa basura sa bansa. Oo. Sa pag-aaral po ng solid waste management, nasa 40,000 tons ng basura ang itinatapon sa mga dump sites sa buong bansa kada araw. Ang mga ito ay hindi na segregate ng maayos kaya patuloy na naiipon sa mga tambakan ng basura. Panawagan po ng grupo sa Pangulo, bigyang prioridad ang problema sa basura na maaaring magdulot ng panganib sa kalusugan, lalo na sa mga nakatira malapit sa mga dump site. Nais-train ng grupo na ipasa po sa Kongreso ang nationwide ban sa paggamit ng plastic at proper disposal sa hospital wastes. Nakabantay rin po ang grupo sa magiging aksyon ng pamahalaan sa mahigit 100 container ng basura na itinatambak sa bansa mula sa Canada matapos na ipag-utos ang pagbabalik sa mga ito ng Manila Regional Trial Court. Totoo naman yan, di ba sa atin? Sa amin sa Parañaque before, kailangan segregated yung basura. Yes. Matagal na yan eh. sa amin. Ganon. Strictly, pag yun hindi nakasegregate, yung basura mo hindi kukunin. Tama. Ganyan din na nangyari. Actually, minsan, a few years ago, nagpunta kami sa Baguio. So, I wasn't aware of it. Kasi yung medyo basurahan nila, iisa yung kulay, pero may yung label kasi medyo nabubura na. So, ako na nagtapon ako. Sinita ako ng isang vendor. Sabi, Miss, mali po yung tapon ninyo. So, kinorek ko naman. So, I think it came to a point wherein sa Baguio na hindi talaga kinolekta yung basurahan nila for how many weeks. And natuto yung mga tao to segregate. That's correct. Sa amin, sa Parañaque, ganon. Tama. Hindi po pwede. Tapos magkaiba naman. Mayroon labeling din at saka yung kulay ng garbage.
dito siya nabubulok tapos hindi nabubulok. And strictly, they're doing that. Oo, kailangan talaga kasi it's garbage disposal is one of the biggest problem not just in our country, worldwide. Siguro, kailangan din ng mayroon nagsabi na kailangan matapang din ang approach ni President Duterte dito. Gaya ng yung approach niya sa drugs. Tama. Ganon din ang Hopefully gawin. sumunod na at ma-implementa. Okay, nakikipag-ugnayan ang Metropolitan Manila Development Authority sa mall operation sa Metro Manila upang maisaayos ang operating hours schedule sa paglapit ng holiday season. Kabilang sa panukalang adjustment ng MMDA upang mapaluwag ang traffic ay ang open late, close late option kung saan magbubukas ang malls ng 11 a.m. at magsasara ng 11 p.m. Pangalawa, ang open late, close early option o alas 12 ng tanghali magbubukas ang mall at alas 7 ng gabi naman magsasara. Ang open early, close early option naman ay magbubukas ang mall ng 8 a.m. to 7 p.m. habang ang open early, close late option ay mula 9 a.m. to 11 p.m. at huli ay ang open ng 24/7 option. Aba, siguro pag malalapit na ang Christmas. Sa ngayon ay wala pa sa mga kinausap nilang mall operators ang nagbigay ng commitment kung alin sa mga ito ang kanilang susundin. Nakiusap rin ang MMDA na sa mga kumpanya na huwag pagsabay-sabayin ang pagdadaos ng holiday parties dahil isa rin ito sa nagiging dahilan ng mabigat na traffic tuwing Disyembre. Okay. Siguro mag-isip ng mga pamamaraan para maibsan yung traffic. Hindi lang doon sa pangapanahon na yun. Totoo. Sa lahat ng panahon dahil ito naranasan natin. May mga malungkot dahil doon sa mga gusto bumili ng kotse at maging maging source of income nila pending yung mga application doon. So mayroon mga ganun. But nevertheless, what is important, makaisip ng mga pamamaraan na makakatugon doon sa mga sa problema sa trapiko, and at the same time, you see to it na hindi din maapektuhan yung income or source of income ng ating mga kababayan. Tama yan. Dapat matimbang natin yan. At yan po ang ilan sa mga balita at paalala sa maghapong ito. Abangan ang development at iba pang balita mamaya po sa Ito ang Balita pagkatapos ng serbisyong kasangbahay. Paalala lang po, open ang ating linya para sa inyong legal and medical queries. Tumawag lang sa 442-6244, Local 157 o kaya ay magsadya dito sa 907 EDSA UNTV Building, Barangay Phil-Am, Quezon City upang makausap ninyo sina Dr. Nap Borge na isang internal medicine specialist at si Attorney Pablo Ahesta. Sa amin pong pagbabalik ay makakausap natin ang ating guest mula sa Occupational Safety and Health Center. Kaya kung may mga gusto kayong itanong, ipadala po ang inyong mga katanungan na yan. Pwede kayong mag-post na aming social media accounts. Meron po kaming Facebook. Facebook.com/Serbisyong Kasangbahay. And of course, ang Twitter at UNTV_SK. Mayroon din pong email, serbisyongkasangbahay@gmail.com. Nadako na tayo sa iba pang bahagi ng ating programa sa pagbabalik po ng Serbisyong Kasangbahay. Okay, nagbabalik muli po ang Serbisyong Kasangbahay. Simulan na agad natin po ang service on the dot. Itong tatlo nating kasama, Doc Lady, ngayon ay pare-parehas na may problema sa Social Security System. Unahin natin si Sir Ginoong Saldo Rosal, 45 taong gulang mula po sa Quezon City. Magandang hapon po, Ginoong Rosaldo. Magandang hapon po. Ayan. Ilan taong po kayo? 45. 45 years old. Opo. Ano ang naging problema sa SSS? Lapit lang po sa microphone, tatay. Ang problema ko po ay tungkol sa aking file na disability. Nag-file ako nung Augusto. Hindi nila, tinatakan lang nila. Tapos pinabalik ako. Hindi nila tinanggap dahil may problema daw yung SS ko. Ita-transfer pa yung nanggaling sa Davao. After 1 month daw, balikan ko. Nag-follow up ako ng after 1 month. Sabi, wala pa rin daw. Babalik na naman daw ako ulit after 1 month. Or magbabalik-balik na lang ako ng 1 week or 2 weeks. Nung lumipas ng 1 week, bumalik ako, nag-follow up ako. Sabi, wala pa rin. Bumalik na naman ako ulit after 1 week.
wala pa rin. So, ibig sabihin na kailang buwan na kayo nagpa-follow up ng disability niyo po, tatay? Magdadalawang buwan na, ma'am. Okay. So, ang nirereklamo niyo, Augusto pa kayo, nagfa-file, pagkatapos, September 2, October 3 ulit, magtatatlong buwan kasi pinapabalik-balik ulit kayo. We'll find out from Ma'am Beth Suralbo. Nasa linya na natin. We'll find out from her. Ma'am Beth Suralbo, ang Communications Analyst sa Media Affairs Department ng Social Security System. Ma'am Beth, again, live kayo sa programa ang Serbisyong Kasagbahay sa ngalan po ni Kuya Daniel. My name is Annie, Ma'am Beth, and of course, kasama ko si Doc Lady. Yes. Good afternoon, Annie and Doc Lady. Kasi ito, na-verify ko siya. Yung date of coverage niya, Annie, medyo may i-correct tayo. Actually, kaya yan medyo tumagal dahil dun sa manual verification. Pero ngayon, sinek ko yung records niya, na manual verified na siya. Yung coverage niya na August 1993, dapat yun i-correct ng May 1991. So, malaking diferensya, 2 taon halos. So, kaya po yan pinabalik-balik, minamanual po yan. Isa-isa namin kung ano po talaga yung date of coverage nyo. Okay. Kasi kung susundin natin yung 93, lugi siya ng 2 years. Okay. So ngayon, for correction na lang. Saan kaya yan branch final? Saan niyo po final na branch po, tatay? Sa main office po, ma'am. Lapit sa microphone po. Main office. So, Ma'am Beth is explaining na kaya pala natagalan kasi mayroon manual verification doon sa date of Yes, coverage na ng nangyari. SSS nyo. Yes, 1993 ang nakalagay, pero mayroon pala kayong contribution ng 1991. Is it correct, Ma'am Beth? Oh. Yes, tama. So, So, konti na lang siya. I-change na lang yung DOC nyo kasi napatunayan na May 1991 talaga ang start ng pagtatrabaho niya. Pero malilit. Kasi sayang din yun eh. okay, sige tatay. Sige, go ahead. Malilit kasi yung file ko, ma'am, kasi yung after na tapos yung sickness ko, May 4 lang yung approve doon. So, magiging... Sickness po ba? Disability? Hindi, kasi may sickness ako after... Hindi po yan nag-relate kung natataka nila. Hindi, kasi ang tinatak nila, Augusto na. So, paano yung May 4 ko? Hindi, patatakan niya lang sir. Basta wala akong problema. So, ano po ba ang pinag-aalalan nyo, tatay? Kasi- Ma-expire? Yes, ma'am. Baka Okay. malit. Kasi sabi kasi nila, Hindi baka po, malit. 1 year po yan. Lalo na kung na-hospital kayo, 1 year po yan, 1 year. Kasi ang problema ko, ma'am, yung na lang yung transfer ng galing sa Davao. Okay. Ma'am Beth, Ang Davao. okay. Mayroon siya kasing pinoproblema, unang-una, yung mga tinransfer daw ng mga documents, tama pa? Yung mga data Yes, na ma'am. galing sa Davao. I don't know what is this. Pero, Ma'am Beth, once and for all, can you please clarify para at least maliwanagan ito? Nag-file ka ng sickness sickness benefit. Yes, ma'am. Okay. Na-approve nila, una, 7 days, tapos 90 days, tapos 15 days ling huli. Pero hanggang ngayon, Pero sa tagal nila ang proseso, kaya nilalate yung file ko ng disability. Nagiging Augusto na ang file ko ng disability. Samantalang May 4 pa yung huli kong sickness na yung in-approve nila. sa paano ito, Ma'am Beth? Hindi, kung kailan nung magtatapos yung sickness niya, itatakbo nun, doon na babayaran ng disability. Kasi may sickness benefit po kayong tumatakbo eh. Yes, ma'am. Hindi mo Kasi, siya malilate hanggat na-receive yan at natatakan po ng SSS. okay, malinaw po. Kasi nung tinanong ko yung doon sa main office, yung nag-assist sa akin, sabi nila, malilit na. Kaya yun, inaalala ko. Matagal Okay. na nga ng proseso, malilit pa yung file ko, hindi ko naman kasalanan. Okay, so ibig sabihin, sa part niya, walang problema. Ano po, Ma'am Beth? Wala. Okay. So, basta natatakan yan, sir, hindi yan malilate. Okay. Na na-receive nila yan. Yung notification, na-receive nila nung time na final nyo. Kasi hindi naman nila pwedeng hindi tatakan yan. Basta kasi may correct kami. So, hindi nyo kasalanan kung malilate yan. May tatak naman yan. So, hindi ho yan Okay. malilate. Basta So- kung natatakan na. May iba yung kanyang pinail na sickness benefit and of course yung disability, correct? Wala
wala pa yung disability. Wala pa, Yung hindi pa kayo sickness nagpa-file. pala. Kaso hindi Nandito ma'am kasi mabuksan ayaw yung... nilang tanggapin eh. Okay. Ma'am Beth, hindi Opo, siya kasi makapag-file. kinokorek eh. Okay, Ma'am Beth, hindi na siya makapag-file ng disability kasi Dala-dala ko yung original, may tatak May na. kinokorek, sir. May kinokorek. Ma'am, Yung date of coverage. may kinukorek. So ano ang pwedeng anong pwedeng advice sa kanya? Anong tamang advice sa kanya para hindi siya mag-alala? Hindi yung sickness niya hindi pa niya nakukuha, hindi pa maayos, hindi pa naaayos kasi nga yung sinasabi niyo po may kinukorek. Okay. Tapos naman nag-apply siya ng disability, hindi niya po ito na hindi pa tinatanggap ng SSS. So ano Dahil ang payo dun sa niyo po? correction. Opo, nang dahil sa correction. Mag-decide niya para Okay. maratan natin siya para Sige. makorek na yung Very kanyang good. DLC, Okay. yung date of coverage. Yes. So, let's simplify this. Tatay, pupunta po kayo sa office ni Ma'am Beth. Opo. Saan po yung Sa man? East Avenue. Pasasamahan kayo namin kay Dayan Kainya. So, dito siya nagpapayal sa Diliman, Opo. di ba? Kasi Sa May? na-stroke ito Yes, ma'am. Na-stroke ito, Ma'am Beth. Kaya medyo Okay. na-stroke ito. And nagte-therapy siya. Wala na siyang mga financial na nakukuhang tulong. Kaya tatay, ganito na lang po ha, para hindi kayo mahirapan. Ipapa-assist namin kayo sa UNTV Action Center sa pamamagitan ng ating staff diyan, si Dayan Kainya. Ano po? Ha? Yes ma'am, salamat po. Opo, sige. Maraming salamat po. Doktora, mayroon pa dito, Doc Lady. Isa pa. Ma'am Beth, diyan ka lang muna Yes, ha. sir. Okay, sige po. The next one, Doc Lady. Isusunod naman po namin ngayon si Manuel Camacho, 56 years old, mula sa Sucat, Parañaque. Magandang hapon po, sir. Kapit sa microphone Magandang po. hapon po, ma'am. Opo, ang lungkot nyo. Bakit naman po? Anong problema sa SSS? Ma'am, since ako po isang seaman, ngayon, problema ko po yung SS ko, ma'am, dahil nag-file na po ako ng disability dahil bagsak na po ako ng medical. Hindi na po ako tanggapin ng kumpanya ko. Ngayon, April pa ako nag-umpisa, ma'am, nag-file ng disability. Ngayon, ang sabi sa akin, ma'am, yung SS number ko, ma'am, 1979 nagtrabaho ko kasi sa Baguio. Ngayon mayroon akong number doon na isang number, SS number. Tapos 1980 lumos ako ng 3 months lang ako nagtrabaho doon, ma'am, sa Benguet Corporation Mining. Tapos pumunta ako dito sa Maynila, ma'am, pumasok ko ng construction ulit dito sa Maynila, sa Makati. So binigyan ulit ako ng panibagong number. Ngayon, 2 taon ako sa nagtrabaho ko ng Sino ang nagbigay sa inyo ng panibagong number, tatay? Hindi, sige. Ma'am, Sige po. ang kumpanya ko dati, binigyan ulit ang panibago. Di ko Hindi. naisip na mayroon na pala akong number, ma'am, na isa. I see. Ngayon, nung nag-aaral ako ng seaman, tatapos ako 1982, hanggang sa nakasakay po ako ng barko 1986. Ngayon, nung sa 2015 na doon na nga nag-umpisa na hindi na ako pumasok ng medical. Ngayon, ma'am, nung nag-file na ako ng April yung yung ISIS ko, umapir na po yung yung ISIS number ko sa Baguio. Ayan. Ngayon, ang sabi, wait daw ako ng 3 months para for cancellation. Ngayon, naghintay ako ng 3 months. After 3 months, ma'am, pinirepay ko ulit sa Parañaque, sabi wala pa raw. Nung pag-4 months na, pumunta ko ng assessment building ang sa Diliman branch, ang sabi, cancel na po, ma'am. Bumalik ako ulit ng Parañaque branch, sabi, wala pa raw daw, hindi pa raw cancel. Bumalik ulit ako ng Quezon City, ma'am, biniripay ko ulit kung tama, hinighlight ko na yung SS number ko, cancel na raw. Bumalik ko ulit ako, ma'am, sabi ko, bakit? Nakailang beses na ako balik sa assessment building, ang sabi, cancel na, pero pagdating dito sa inyo, wala pa rin. Ang sabi, sir, dito na pala. Mag 5 months na, ma'am, yung ano. Kaya pala masyadong malungkotin yung mukha mo, Ma'am Beth. Ma'am, ito na. Yes, sir. So, no, na-cancel na po yung yung number ko na isa. July, yeah. Ang uma-appear naman yung Bagyo. Ang sabi naman yan, kailangan magparehas daw, ma'am, yung code ng Bagyo at saka yung SS number naman ng isa. Okay, medyo sakit na sakit ang kaloobin niya, Ma'am Beth. Imagine, pabalik-balik siya, Doc. Almost 5 May problema kasi months. sa record niya eh. Opo. Kaka-cancel lang yung isang number na July 29. July 20. 2016. Okay, no? Ma'am Beth, Which is ang problema Ma? with June 1. Ano po? Baguio. Baguio kasi isang number niya, kaya natagalan niya. Kukunin pa namin yung records niya doon Pero teka sa muna. SS Baguio. Ma'am Beth, bakit yung bakit yung instruction ng sukat SSS at saka yung dito sa main, yun ang kanyang pinagtatampo na 5 buwan siyang nagpapabalik-balik.
bakit hindi na lang daw sabihin sa kanya, eto hindi pa nakaka-cancel, eto canceled na talaga. Ayan ang kanyang pinagtatampo. Ano kaya yung date na pumunta siya doon? Kasi July 29 lang na-cancelled eh. Oo, sabi niya, eto nga sabi niya, gusto nga niya magsumbong sa 8888 kay President Digong. Sabi niya gano'n. Di ba sinabi naman ni President Digong, hindi pa tatagalin ha? Maglalagay ng araw kung kailan ito makukuha, hindi pwedeng pabalik-balik. Ayan na nga si Ma'am Beth. Ayan si Ma'am Beth. Sige. Case to case yan. Kahit magsumbong kami, SSS rin po ang pinakamaraming na-solve na kaso. Saka kami yung pinakamabilis ayon po dun sa survey. Kaya kahit mag-88 po yung sir, may kasalanan po yung records nyo, dalawa SS number. Which is pag dalawa ang SS number, talaga hong magtatagal yan. Tapos ang problema pa sa inyo, yung isang number nyo sa Baguio. Which is ang communication yan through email, i-request po yung E1, yung E4, kung talaga kayo tong number na to. So talaga magtatagal yan, sir. Region 1 kasi yung isa. Tapos nagkamali pa nung coverage date dito na naman. From January 1981, dapat July 18. Kasi nagtrabaho po kayo sa Benguet Corporation. Yes, ma'am. So, ang dami pala po sanga-sangang problema. Problema yan. Ang problema natin, yung isa kaya ko dahil Region 3. Ito, sir, Baguio to. Mahirapan tayo mag-manual, lalo na po ang Benguet. Ano sabi mo? Itong region magkaya ko. Region 3. Region 1 kasi to eh. Yung isa, so, Region 1. ang Baguio, ang magmamanual. Which is matagal ito, Benguet Corporation. So, alam po natin ng empleyado ng Benguet, libo yan. So, imamano-mano po nila ang pag-deploy sa unang hulog nyo. So, Ma'am Beth, sir, I hope you understand Mr. Manuel, yung pinapaliwanag niya. Kaya pala, doktora, may ganitong haba ng panahon dahil may manual verification. Kaya hindi ito mariresolve sa loob po ng 24/7. Kung nagpabalik-balik man kayo, siguro po ay konting unawa na lang. Total, kayo din naman na nagkamali. Nakalimot kayo ng mga panahon na yun. Nagdalawa kayo ng number. Di ba po? Ano po? Ayan. Ilan taon kayo nung nakalimot kayo na nagdalawa pala kayo ng number? Mga ilang taon? 24 po siguro, ma'am. Ha? Bata-bata pa kayo. Makakalimutan na kayo tayo. Sige tatay, ganito. Pumunta rin kayo. Ma'am Beth, itong mga may problema sa SSS, pasasamahan namin ito kay Dayan. Itong tatlo ito. Tatlo ito, Ma'am Beth, ha, para once and for all. Itong isa, pwede hindi na siya kasi ito si Sir Manuel? SS Baguio. Ito email ko ang SS Baguio kung ano yung gagawin nila doon. Isa po pong problema ko, ma'am. Sige, gustusin mo na. Sige. Yung 86 to 89, ma'am, sa unang company ko, bali 30 months po ako doon. Bakit na hindi uma-appear dito sa sa may contribution ko? Ba't wala? Ayun po, manual po. It is matagal. Ayan. Ang manual po natin, it takes 3 to 4 months. Kaya naman pala. Mano-mano po ang gagawin nila. Kaya, 3 to 4 months daw. Po, ako na lang po mag-i-email. Kahit di na po kayo pumunta, antabayan ko na lang email ko na po ang SS Baguio tungkol dun sa manual verification mo. Okay, tatay. Si Ma'am Thank Beth you na po very yan, much po, ha? ma'am. Sige, nakangiti na siya. Naliwanagan na kayo, tatay. Thank you, ma'am. Salamat naman sa Diyos. Okay. Yan po si Mr. Manuel Camacho. Hindi na kayo sasama. Doc, hindi na siya sasama hindi na. dun sa isa. We'll find out, Doc. Mayroon pa. Meron pa tayo pong isa. Ito naman po si Jomar Florenosos, 22 years old, mula naman sa Holy Spirit, Quezon City. Good afternoon, sir. Good afternoon po, ma'am. Ayan, lapit sa microphone po. Concern ko lang po yung sa agency ko, ma'am. Bale, hindi nila hinuhulugan yung SSS, Pag-ibig, and PhilHealth ko po. Anong pangalan ng agency mo? Ay, hindi. Joke lang po. Ayan, sige. Huwag mo babanggitin yung agency nyo. Yes, Hindi ma'am. nagbabayad. Ilan taon kayo doon? 2 years po. 2 years. Wala po kahit isa. Kahit isa. Ang problema niya, Ma'am Beth, ito ay nag-a-apply abroad. Kailangan niya, lady, Na ID. Human Yes, ID. Pinagagalitan din siya nung nanay niya na nasa Spain na ngayon. Okay. Ma'am Beth, yung requirement na human ID, pag siya ba ay naibayaran ng agency niya, makakakuha ba siya? Automatic? Oo. Basta yung employer, kasi ang mali ginawa niya, nagbayad siya ng isa, which is hindi naman siya self-employed. Wala siyang pinilapan na form. Basta voluntary lang siya nagbayad. Yun ang mali. So, hindi siya ma-IDhan na SSS. Okay. Pero sige, yung agency niya na hindi nagbayad, paano po yun? Pwede niya ireklamo na
sa SSS din dito sa SS branch para ma-investigahan yung employer at masingil natin dun sa mga hindi niya na-ready. Okay. Ulitin namin, Ma'am Beth, yung concern mo about humid ID, anong gagawin? Bali po magrereklamo daw po sa... Hindi nga, si Ma'am Beth. Oo, reklamo. Oo. Magre-reklamo. Pero papel ka reklamo. Po? Mag-fill up ka ng RS1 para yung payment mo RS1 maging po. self-employed. Oo. Kasi nagbayad ka isa, which is wala ka namang RS1. Opo, sige po ma'am. Okay. Ma'am Beth, isasama ko ito doon sa nauna, no po? Sige, okay. Opo. Bibigyan ko siya. Okay. Ma'am Beth, kumusta ang Zumba? Yes, okay lang. Okay na, yan. May regards sa inyong lahat diyan, ha? Okay, Annie. Maraming salamat. Okay. Okay. Thank you. Si Ma'am Louie Sebastian, good afternoon. At ganun din, yung mga kaibigan natin, si Ma'am Marisu, si Ma'am Sonia, si Ma'am Bon, Ma'am Louie Sebastian. Tingnan mo naman si Ma'am Beth. Tingnan mo yan, Doc. Full outfit. Aba, talaga naman yan. Talaga naman. Oh, grabe yan. Zumba. Mukhang pang-instructor yan. Oh, wow. Ay, grabe talaga. Ano sabi mo, Alex? Palagi daw nakapost. Oh no! Sige. Maraming salamat, Ma'am Beth, mula po sa Social Security System. Okay, marami pa pong serbisyo sa pagbabalik po ng serbisyong pampubliko. Welcome back, mga kasambahay, dito po sa serbisyong kasambahay. Sa ngalan pa rin ni Kuya Daniel, Doc Lady. Mayroon na tayong muli na isang resource person a little later. Ang kalusugan po at kaligtasan sa trabaho ay isa sa mga concern ng isang empleyado. Lalo na ngayon na may kaso ng na-aksidente o nagkakaroon ng malubhang sakit sa mismong workplace. At marami siguro ang di nakakaalam na mayroon inatasan ng pamahalaan upang pangalagaan ang mga manggagawa. Ito po ay ang Occupational Safety and Health Center na itinatag noong 1987 sa pamamagitan po ng Executive Order No. 307 na noon ay Pangulo pa si President Cory Aquino. Ito ay may mandato na protektahan ang mga Filipino workers laban sa aksidente at sa anumang karamdaman. Ngayon po ay alamin natin sa ating guests kung ano ang mga proyekto at programa nito at paano sila nakakatulong sa mga manggagawang Pilipino. Narito po, long lost friend, Ma'am Diana Joy Romero, ang Information Officer 3 ng Occupational Safety and Health Center. Magandang hapon po, Madam. Magandang hapon po, Ma'am Annie, kay Doc, Good at sa lahat po ng mga listeners nitong ating programa. Hindi ka tumanda. Hindi ka bata. Ayan. Okay. Malapit ang tanggapan nila, Doc, dito sa atin. Okay. Occupational safety. Ayan. First and foremost, kasi ang suki namin dati ay si Dr. Dulce Streligus, Yes po. who happened to be a husband Our niya, former executive director, and then yung asawa From naman niya ILO. ay dating director din Sa ng International Labor Organization po. Yes. Okay. Ma'am, tell us about anong bago sa Occupational Safety and Health Center? Ngayong taon po kasi, every 2 years we do this, nagbibigay po kami ng parangal sa mga kumpanya na may mga magagandang safety and health programs para sa kanilang manggagawa. Ito po yung ating Gawad, Kaligtasan at Kalusugan. So we are on our 10th year. And this October 21, paparangalan po yung national champions natin. Last June, binigyan po natin ng award yung regional champions. So anong nangyari po kasi dyan, nagpunta sa iba't ibang regions, lahat po ng mga nabigyan ng Certificate of Compliance ng DOLE on the General Labor Standards and Occupational Safety and Health Standards ay binigyan ng pagkakataong sumali. So yung po mga sumali, inaudit po sila, chinek yung kanilang mga kumpanya kung totoo ba yung kanilang mga binigay dun sa mga dokumento nila nakalagay, we have this program, we have this policy, at dineliberate po iyon ng iba't ibang mga representative po mula po sa ating employers group, mula sa workers group, mula po sa academy, mula po sa iba't ibang mga sangay din po ng pamahalaan, and nabigyan po ng award ang 15 kumpanya at individual nung June. Lahat po sila, pupunta po sila sa aming opisina ngayong Thursday and Friday for final deliberation para malaman po natin kung sino ang national champion. Okay. For 10 years na yan, Doktora. Yes po. Ibig sabihin, ito yung mga kumpanya na talagang sumusunod doon sa mga para maisa katuparan yung kaligtasan At sa kalusugan.
workplace Yes po. at kalusugan ng kanilang mga manggagawa. Actually po, hindi lang basta sumusunod, no? Because this is an award, it's above and beyond mere compliance. So, pag sumusunod ka lang dito, kung gusto mo makakuha ng award, dapat mas mataas pa yung level po ng ng pagpapaganda ng workplace. That's correct. Okay, Doc? Everybody should strive to be, at least, kung hindi man manominate, to at least win, diba? The Opo. top spot. Very important yan eh. Opo, talaga naman. Dahil mayroon ka nababalita na nagtatrabaho siya machine, di ba? Wala man lang proteksyon. Makina yung kanyang... Hinahawakan, no? Makina yung kanyang hinahawakan. Wala man lang tapos Protection. napuputulan ng kamay. Yung may minalas-malas, sinaabot pa dito. Yes po, Minalas-malas. may namamatay That's sa correct. ganyan po. Okay. Yes, Doc Lady. Okay, may mga iba naman na subtle. Yung iba, when it comes to yung sa hearing, Yes mga po. loud noise, yung iba hindi alam. Especially this time, napakarami tayong mga manggagawa na nandoon na sa call center. Yes po. Di ba? Sabi nila, mayroon akong nabalitaan na yung isang manggagawa na batang-bata pa, all of a sudden, pag sa sobrang inom yata ng kape, one time, nakayuko lang ito, hindi na nakabangon dahil ito pala ay inaatake na. Yes, isa po sa mga maraming problema sa ating mga call center workers ay yung unhealthy lifestyle na I think kasabay because of the night shift and the stress na dala ng trabaho. So isa po yun sa mga napag-aralan sa aming opisina na malaki po ang epekto nitong unhealthy lifestyle na to. Una po, yung shifting ng trabaho nila. Hindi maganda ang dulot sa rhythm ng ating katawan. Yung tinatawag po nating circadian rhythm. So kapag ito yung na-disrupt, nagkakasakit po tayo. Nagkakaroon po ng digestive problems. Siyempre, iba na po yung oras ng pagkain. Yung, I think, meron pong mga dapat na minamanufacture ang ating katawan ng mga minerals and chemicals na hormones na nagagawa lang kapag tayo ay tulog. Sa gabi. So, sa gabi. With emphasis on sa gabi po. Kasi kung sa umaga ka marutulog, hindi po mapoproduce itong mga hormones Hindi ka na to. tumbas. Yes po. So, over time, kung ganun ang ganun yung schedule, nagkakasakit. Okay. And then po, of course, too much stress leads to drinking and smoking, which of course, hindi po good for That health. was the problem before. That was raised and discussed before. Pero yung occupational safety, what is your office doing now dito sa problema ito? Isingit ko na ito. Opo. I'm sure alam natin na mayroon para sa kapakanan ng ating mga kababayan na nanonood. Actually po, kami po ay nakikipag-ugnayan. Kung ito po ay specific for the call centers, nakikipag-ugnayan kami sa iba't ibang call centers and BPO associations na magtatag ng safety and health programs. Magkaroon sila ng kanya-kanyang safety officer, no? At mabantayan po yung safety and health ng mga workers. Actually, hindi lang naman po kasi healthy lifestyle ang problema. Another is musculoskeletal disorders. Kapag kasi ang work space ay hindi angkop para sa'yo, meaning masyadong mababa ang mesa o kaya masyadong mataas, masyadong cramped, nakaka-cause po yan ng musculoskeletal disorders, which incidentally, siya yung pinakamataas sa occupational diseases na nakita noong 2015. Oh. At it will continue to increase. Yes po. Yes. Okay. Sandali lang. I don't know if I'm sure this is not I'm sorry. Why is it OFW? You're not catering to this, di ba? Paano masisiguro ng mga OFW na hindi magiging trabaho nila sa abroad? Para sa mga overseas Ito yata yung workers. pagbabawal Okay. mga Yan. helper, na paglilinis ng mga skyscrapers. Actually po, meron po din tayong programa para po sa mga workers sa iba't iba. Hindi naman po tayo limited sa Philippines. Of course, we give training then even to our OFWs. Pero Yes, that's correct. Oo. Nagbibigay sila ng training doon sa mga gusto magtrabaho abroad. Yes po. Pero yung mga trabaho na ng ating mga kababayan na nasa abroad, hindi na sa cloud occupational hindi pa. safety. Okay. Sige. Dito sa atin, pag-uusapan natin ito dahil napakarami natin mga kasambahay na dapat na maintindihan. Ano ba yung pinaka-mandate ng Occupational Safety and Health Center, which is under the Department of Labor and Employment, correct? Yes po. Yes, okay. Kami po ay attached agency ng DOLE at ang amin pong mandate ay umiikot po una sa pagbibigay po ng mga technical services. Ito pong mga technical services na ito includes testing po ng personal protective equipment, yung atin pong mga hard hats, safety shoes, harness po, yung ginagamit ng mga nasa construction, yung mga safety spectacles, we test that. We have laboratories for that. And bago upgrade nga po actually yung aming laboratory. So, bago bumili sana
ng mga personal protective equipment ng ating mga kumpanya, make sure na nakapasa ito sa test. Kasi kami lang po ang ahensya na nagtetest nito sa Pilipinas. Okay. Pero marami pa rin mga substandards. Ayun di ba nga po. So dapat i-check po nating mabuti. Huwag po nating hayaan na substandard yung gamitin ng ating mga manggagawa. Mura nga po ito pero buhay po ang kapalit. Halimbawa po, isang substandard na hard hat, no? Ang construction worker nagtatrabaho sa init ng araw, nauulanan. So kapag ito ay naging brittle at tinamaan yan ng bato o kahit anumang pong ginagamit dun sa construction, dediretso yan sa ulo. But okay, Diba? So, follow-up ko, just a follow-up question. The only office na nagtitest ng quality. Kami po. Okay. Can you still do that? Na imagine that, for example, sa construction, ang dami mga nagsisipagsulputan ng mga construction site. Can you still do the checking? Kung actually, yun ay ang nag-check po niyan ay ang ating mga labor laws compliance officers because that's part of the standards po. Yung ating occupational safety and health standards, part po dyan na kailangan mag-provide ng PPE at the expense of the employer, not of the worker, Okay. na nakapasa sa standards at all times. Kung yung trabaho niya ay nagre-require ng PPE, dapat pong i-provide yun. At ito po ay chine-check ng ating mga labor laws compliance officers or LLCO from the Dole regional offices. So, sabihin, pag nabalitaan ninyo, ito, hindi naman talaga totoong quality yung mga products nito, pero pinalusot, mananagot sila sa batas. Yes Okay. po. Ma'am, paano mo masasabi na yung standard, yung workplace ng isang manggagawa? This is a Opo. question. Ano ang standard workplace ng isang manggagawa na nararapat? Ayun, nabanggit ko po kanina yung occupational safety and health standards. Ito po yung yellow book natin. Kasi syempre, iba-iba po ang workplaces. Meron po tayong mga manufacturing plants, meron po tayong construction, meron po tayong mga opisina, meron po tayong iba't ibang klaseng workplace. So, nandito po ang lahat ng mga dapat na sundin na standards per type of workplace. Even our maritime, no, sa karagatan natin, meron po yung mga specifications po dito. Marami pong standards. Una, tama po ba ang lighting dun sa lugar ng trabaho specific to the tasks? Syempre, the more detailed the work being done. Okay. Diba? Speaking of the lighting, di ba? Yung ilaw. Yes Okay. po. Sa workplace, mayroon palang sukatan yan. Yes po. Itong ilaw na ito, hindi ito pwede. Kasi anong magiging epekto nito doon sa mata ng mga manggagawa? Strain po. Strain. Tapos Okay. kapag pag strain na yung mata, hindi na masyadong malinaw, baka dun pa siya ma-aksidente, hindi niya nakikita, madali yung kamay niya. Okay. So, ibig sabihin, may standard na sinusunod, Doc, lady. It should be also. Besides having a standard, based study din na employees who work with yung optimum light, they perform better. Yes, actually po. Oo. So they should not, magtipid sa ilaw. Naapektuhan din po yung pakiramdam din ng Yes. manggagawa, yung minsan inaantok because of poor lighting or nasisilo sa sobrang brightness, no. Hindi lang po yung lighting, even yung air na hinihinga natin. Tine-check po yan through work environment measurement. Kung sobrang dami po ba ng alikabok, meron po bang chemical na nasa hangin na pwedeng ma-expose yung manggagawa at mag-cause po ng mga sakit sa kanya, no. Sobrang lamig, sobrang init ng temperatura. Yun pong lawak ng workspace, masyado ba siyang masikip dun sa isang lugar niya? May tama po bang fire exits? Dalawa po yung requirement natin dyan. And of course, depende pa po yan sa laki ng kwarto. No, Okay. tamang ventilation. Napakarami pong standards na kasama sa isang workplace. Okay. Total, kaibigan naman kita, Ma'am, Opo. Ma'am Diana. Ano po? Mayroon ba kayong mayroon bang na-check ang occupational safety na ito, isang ahensya ng gobyerno and yet hindi nag-follow ng mga dapat na sundin sa as far as safety and health that work is concerned? Mayroon bang mga ganon? Ahensya ng gobyerno. Ano Actually, ba? Yung workplace niya, mga ganon. Mayroon ba kayong chinek? Hindi kayo nagpa-follow ng ganyan. Magsilbi naman kayong ehemplo. Mayroon ba kayong actually natapik po, man? bibihira ang ahensya ng gobyerno na lumalapit sa amin for the work environment measurement, which is one of our mandates also, one of our services, one of our technical services po. Iilan lang ang ahensya ng gobyerno na nagpagawa ng ganyan sa amin, mostly private companies. And we would like to extend that service sa mga government offices. I'm sure bihirang ma-check yan. So, marami po yan. I-check kung yung mga kable ba ay buhol-buhol, na pwedeng madapa, pwedeng makakos ng sunog, no? Tama ba yung insulation? Ano ba, maalikabok ba yung lugar? Marami ng amag kasi luma na yung opisina. Tama ba yung lighting, no? So, marami pong kailangang i-check sa ating mga
government offices. May tanong dito, Doc, lady, please. Yes, hopefully no lahat sumusunod. But ano po ang sanction kung sakaling mapatunayan na hindi po tumutupad ang isang kumpanya o yung doon sa standards no para sa mga employees? Ano po yung kung sakasakali pinakamabigat or to tell us no, do you give a warning, and if they don't comply, what could end up? Actually, ang pinakamabigat po is work stoppage. Yes, So, actually, pwedeng ipasara ang kumpanya. Pero lahat naman po tayo, ayaw mangyari yun because, of course, we understand that all these companies employ the Filipino workforce. So, kung mawawala yung kumpanya, marami pong magiging jobless. But then again, we cannot compromise the safety and health of our workers. So, our labor laws compliance officers, dati po kasi inspector. But then, we have shifted to a developmental paradigm na para hindi nakatakutan na hindi parang police na, ticket, dahil hindi ka sumunod, ganyan. They engage in discussions, pupunta sila dun sa kumpanya, and then mag-audit sila, checkin nila yung lugar, yung mga tao, and then kung may makita silang deficiencies, they give a checklist, eto yung mga kulang, we give you time to remedy these deficiencies, then we visit you again. Ibig sabihin, nagbibigay ka ng palugit. Opo, because we want to help them to comply. Okay. Ngayon, kung hindi pa rin mag-comply at Within period of how many years or months or hindi what? po, days and months lang po. Okay. Depende po kung gaano kalaki yung kailangan nilang i-remedy. But then, again, kung halimbawa po sa isang construction, may imminent danger na nakita. Si inspector pumasok. Nakita na yung worker nandun sa taas walang harness. Agad-agad po yun. O kaya may malapit na bumagsak na structure at nakita ka agad yun, work stoppage po kaagad. Talaga? Yes po. Kapag nag-ikot-ikot kayo? Kapag imminent danger po, when we say imminent, talagang mangyayari siya. It's just a matter of time. Mangyayari talaga yung aksidente. Okay. Yan About po. the personnel, madami na rin ba kayo? Nadagdagan ba kayo? We actually have regional Dagdag? extension units all around the Philippines. Ang kulang na lang po namin is for Negros Island Region, Region 3. Yun na lang po ang wala kaming tao. But meron na po sa halos lahat ng regions. Total malapit naman kayo kay Secretary Bello. Pwede naman akyatin anytime. Magdambing, di ba? Opo. I have one last question. When you inspect a company, do they get a notice or is it a surprise visit? Actually po, dun po sa, kasi actually hindi po kami nag-i-inspect. We are only called to inspect if may May problem, may violation, or may malaking aksidente. That's the time the LLCOs from the regional office call us. But then, kung routine inspection, meron po silang schedule. Pero hindi ito ina-announce sa kumpanya. Yes, dapat. Hindi po ina-announce sa kumpanya to. And yung occupational safety, very effective yan. Nakita natin yan. Yung mga partners before, during the Yes time of po. Dr. Dulce Estrella Ghost. Yun naman, nung time na yun, even yung mga cases ng mga, yung mga AIDS issues, di ba? Yes po, up to now. Oo. That time, konti lang. Masigasig na kampanya ng occupational safety. Ngayon, dumami. Opo, medyo dumami. nag-increase po talaga ng malaki. Oo, Malaking yun ang increase. warning na binibigay dati-rati ni Dr. Dulce Estrella Ghost. And of course, kay Dr. Tess nung Opo. interview natin. Anyway, Ma'am Diana, hindi ito ang huling pagkakataon na Opo. kayo po ay maiimbita dito po sa programang ito ni Kuya Daniel. From your end, ma'am, kung mayroon kayong gustong sabihin as far as occupational safety and health center is concerned, ano po yun para sa ating mga kababayan na nakikinig at nanonood dito sa programang ito ni Kuya Daniel? Uno po, gusto ko pong magpasalamat dito sa UNTV Radio sa pakikipagtulungan sa amin na Radio and TV to, ma'am, ha? Radio and TV, sorry. 2 and 1, ha? Ayan. na maipalaganap yung mga information on safety and health sa ating manggagawa. You know, safety and health is not a sexy topic. And pag pinalabas mo yan, yung iba hindi makikinig until they experience the accident, until they experience the illness. So, ang gusto po namin mangyari is maging vigilant po tayo. Kung meron po tayong nakitang hindi maganda sa workplace natin, itawag po natin sa DOLE. Ihingi po natin ito ng tulong. Kung gusto niyo pong malaman pa ang mas maraming impormasyon, pwede niyo pong i-check ang aming website o bisitahin ang aming Facebook and Twitter page o kaya tumawag kayo sa amin 924-2414 and we'll be happy to assist. Marami po tayong training programs. We have online training programs na po pwede po nilang i-take at their own convenient time para po alam nila, aware sila. Ang safety and health po ay hindi lamang nasa kamay ng ating mga safety officers. It's in all of our hands. Kailangan tayo mismo. Let's own it kasi right naman natin talaga na magtrabaho sa isang ligtas at malusog sa ating trabaho. Okay. At saka hindi lang yun. Alam mo, just a few steps away from the office, kaya makakatok niya ang office na Secretary Bello. Yes. Magka-floor po kami. Yan, magka-floor kayo, Yes, di ba?
Mamantakin mo yan. Bubuksan mo lang, kakatukin mo lang yung office. Napaka-receptive naman ni Secretary Yes Bello. po. Kahit sa text, sagot yan. Yes po. Yan. Kaya At meron po tayong 24/7 na hotline. You can call Dole anytime. That's correct. Okay. Doon sa ating mga kababayan, dito sa radio, sa TV, may live streaming pa. Ayan. Naka-internet pa tayo. Doon sa ating mga kababayan. Kaya doon sa mga nanonood, tingnan mo, hindi lang tayo 2-in-1. Ma'am Hindi na Diana. lang po 2-in-1. Thank you very much. Regards sa ating mga kasamahan. Maraming salamat po. Thank you very much. Thank you, Ms. Diana Joy Romero, ang Information Officer 3 ng Occupational Safety and Health Center. Ayan, muli pong ipinapaalala na tuloy-tuloy po ang ating legal and medical consultation. Tumawag lang sa 442-6244, Local 157 o kaya naman ay magsadya po kayo dito sa 907 EDSA UNTV Building, Barangay Phil-Am, Quezon City upang makausap nyo si Dr. Nap Porhe na isang internal medicine specialist. Gayon din naman si Attorney Pablo Ahesta na nakahanda namang sumagot na inyong mga legal questions. Tuloy-tuloy ang serbisyo sa pagbabalik po ng serbisyong kasangbahay. Welcome back muli sa Serbisyong Kasambahay, Doc Lady. Annie, at this point, Miss Annie, balitaan muna natin ang ating mga kasambahay kung paano natutulungan ng ating programa ang isang binatang may suspected na hemangioma. Alamin po natin yan sa service ni Doc. Natulungan na ang suliraring medikal na isang pasyente mula sa ginanap na medical mission sa barangay Bagmon Silang, Caloocan City, kamakailan. Ikinusulta ni Melvin sa mga doktor ang malaking nunal sa kanyang pisngi kung paano ito maaalis dahil nakakasagabal umano ito sa kanyang daily activities. Sa ngayon, ma'am, wala po akong trabaho dahil nahiya rin po ako mayroon sa tao dahil sa nunal mo? Yes, ma'am. Kasi hindi siya karaniwang nunal lang. Masakit pa? Yes, ma'am. Sa tulong ni Dr. Casey Reyes, isang magaling na dermatologist at isa sa mga segment host ng programang Doctors on TV, natulungan ng problema ni Elvin. Sinamahan siya ng serbisyong kasambahay medical team sa Luminous Holistic Skin Innovations Clinic at agad sumailalim sa pagsusuri. Ang assessment po namin is it can be due to hemangioma. It's the growth of the blood vessels. Kasi makikita niyo po, nababawasan po yung color upon palpation. Pero pag dito po, we really need to do biopsy to rule out cancer. Kasi hindi po natin pwedeng sabihin na hindi pwedeng cancer to. Kasi kahit bata siya, yung sa history, makita natin ang bilis ng pag-grow ng lesion. So, we should rule out cancerous lesions like melanoma or basal cell carcinoma. Pagkatapos ng assessment sa nakuusling nunal, isinagawa ni Dr. Casey ang isang minor surgery procedure o shame biopsy procedure. From here, makikita po natin sa lesion, 9 months yung growth ng lesion. Pero makikita nyo po dito, mayroong mga blood vessels dito and upon palpation, may tenderness or may pain. Check po natin dito is the symmetry. This one, it's symmetrical. Wala pong asymmetry. So, usually pag may asymmetry, i-rule out natin ang cancer, skin cancer, like melanoma or basal cell carcinoma or squamous cell carcinoma. Pero dito, symmetrical. And then, makikita niyo po yung border. Regular naman yung border niya. Tas yung color, hindi variegated. Ibig sabihin, hindi iba't iba yung color niya, uniform. And makikita niyo yung diameter, it's less than 7 millimeters yung diameter. Pero ang nasa history po, gradual enlargement of the lesion for 9 months. Laking tuwa at pasasalamat ni Elvin dahil sa natanggap niyang tulong mula sa serbisyong kasangbahay. Salamat po sa Diyos na siya po ang bumabay sa akin para matanggal po yung problema ko at sa mga staff po. Kay Kuya Daniel Rason sa programa niya na Serbisyong Kasambahay sa UNTV.
Sa ngalan po ng buong staff ng Serbisyong Kasangbahay at UNTV, kami ay nagpapasalamat una sa Panginoon dahil sa pagkakataong makapaglingkod sa ating kapwa-tao. Maraming salamat din po sa Luminis Holistic Skin Innovations, Skin and Laser Center sa palaging pagsuporta at pagtulong sa mga kasangbahay nating nangangailangan ng tulong. Yan po ang service ni Doc para sa Serbisyong Kasangbahay. Ayun. Thank you very much. Maraming salamat po. Oo nga naman, hindi pala biro yan, Doc. Ha? Yes, oo. Kasi rin yun, pag kunyari hindi siya punta sa doktor, tinanggal din niya yun, yung hemangioma, dudugo din ng dudugo yun. Mm-hmm. So, sige po. Okay, Doc Lady, tuloy na rin tayo sa isa pang Service on the Dot. Narito po, Doc Lady, si Remedios Awiten. Unique yung kanyang surname, Awiten. Okay, magandang hapon po. Time kayo sa programang Serbisyong Kasangbahay. Lapit po kayo sa microphone, Nanay. Opo. Anong problema natin? Meron lang ho akong nilalapit po dito sa programa ni Kuya Daniel. Ano po yun? Meron po may nakita po sa nung ovary ko na may 2 cysts. Tapos po nakita dun sa raspa, kumakapal daw po yung lining. Mm-hmm. So yun ang cause po ng yung nagdurugo ka pa rin hanggang ngayon? Opo. 2 to 3 weeks po yung Hindi tumitigil. Hindi tumitigil? Tumitigil naman po pero after 1 week meron na naman. Ano po yun? Madami? Opo, marami po. Oo. Ano ba yun, doktora? Baka mamaya walang ka na ng dugo, mutla-putla ka na. Pag pinatagal, nangyayari yon. Yung mga iba kasi pag hindi nagpapacheck, kapag tumatagal talaga, kahit sabihin sa kanya malakas, yung iba naman medyo mahina, light, pero tuloy-tuloy, pwede talagang mag-anemia. Anong pinanggagalingan nun? May pamilya na po kayo? Opo. Ilan ang anak niyo po? 4 po. 4 ang anak niyo. Malalaki na. Opo. Yung 3 po. Yung pang-4, 4 years old. Ha? May bata ka pang Opo. Ilan taong kayo nung magkaanak kayo nun? 45 po. 45? Opo. Swerte. Nagkaanak pa siya sa edad na 45. Okay. Si Dr. Catherine Raimundo, Doc Lady, ang head po ng OB-GYN Department ng Manila Medical Center ay nasa linya na natin. Doc Catherine, magandang hapon po. Live kayo sa programang Serbisyong Kasambahay ni Kuya Daniel Rason. My name is Annie. Kasama ko po si Doc Lady. Good afternoon po. Yes, magandang hapon. Thank you po sa pagtanggap nyo ng tawag namin mula dito po sa programang ito. Nandito po si Ginang Remedios Awiten. Doktora, mayroon po siyang gustong isangguni. Sige po. Sige. Mayroon daw po siyang mayroon siyang bukol. Cyst sa matres. Opo. 2 daw po ito at hindi tumitigil ang pagdurugo. Ano kaya ito, doktora? Sa biglang... She's 49, 49 years old na po siya. Opo, 49 years old po. Opo. Tsaka ilan naging anak niya? 4 daw po, tama, Nanay? Opo. 4. So, more or less, ngayon at 4 na ho yung anak, completed na ho yung pamilya niya. Ngayon, kung kumakapal po yung lining ng mattress niya, ang kailangan po sa kanya ay maraspa. Maraspa na ho ba siya? Tapos na po, last June. Tapos na. Oo. Ano ang naging resulta ng iyong pagkaraspa? Ayun po sa sinabi nung OB sa district, kailangan daw po tanggalin yung mattress ko kasi po hindi po maganda po yung result ng biopsy. Ganon. Opo. Kasi since kung we don't actually have the result of the histopath now, no? Pero kung sinabi sa iyo na hindi maganda ang resulta ng ikinayod sa iyo, then total kompleto na naman ang pamilya mo at you're 49, you're almost going into menopause. Opo. I think it is about right na tanggalin na lang natin ang iyong matres. Opo. Ngayon, kung sinasabi mo na meron ka ring cyst sa ovaryo, pwede na natin isabay ang pagtanggal ng ovaryo during the operation. Opo.
Okay. So ito dito sa ganitong klase, Doc, kailangan talaga ng operation. Walang pwedeng makagamot dito, hindi pwede yung injection, hindi pwede dito yung what is this, yung tablet. Talagang kailangan talaga ng operation. Well, I actually don't have the result of her histopath. Pero kung ang sinabi sa kanya, hindi maganda ang resulta ng kinayod sa kanya, then it might be at least a hyperplasia o pre-malignant. So kung at 49, kompleto na naman ang pamilya niya, tanggalin na natin bago pa siya maging cancer. Ayun, ha? So, yan pala ang recommendation ni Doc Catherine. Doc, ito po ay re-refer namin sa inyo, Doc Catherine. Okay. Yes, go ahead. Just send her over. Opo, Doc Catherine, ngayon pa lang po, kami po ay nagpapaabot na ng aming pasasalamat mula dito po sa programang ito ni Kuya Daniel. Wala kang anuman. Thank you po for being partner of this program, Doc Catherine Raimundo. Okay. Opo, maraming salamat din Maraming salamat po. Salamat po. Salamat kay Doc Catherine Raimundo, ang head ng OB-GYN Department ng Manila Medical Center. Maraming salamat po. Huwag na kayong malungkot. Mayroon ka bang masakit na nararamdaman? Yung ano lang po, Miss Annie, yung menstruation ko. Non-stop. Medyo, opo. Oo. Siyempre sa babae talaga, hindi kung tuloy-tuloy yung menstruation, kung 7 days nga lang, hirap tayo, di ba? 3 weeks pa. Opo. Sige po, magmadali po kayo at makipagkita kayo kay doktora. Maraming salamat po. Salamat po sa Diyos. Salamat sa Diyos. Okay? Thank you po. Maraming salamat. Doc Lady? Yes, pansamantala po kami. Magpapaalam na ba? Time na. Ang bilis ng oras. Oo nga, baka makautang na naman tayo doon. Sorry po, Mr. Jun Suriao. Ayan, sige po. Ayan, pansamantala po kaming magpapaalam. Samahan nyo kaming muli bukas kung loloobin ng Diyos, 4:30 to 5:45 p.m. Muli, ako po si Dr. Lady Rovita Gulao. Okay, thank you, Doc Lady. And also kay Doc Nap Borhe. Doc, kaway naman dyan, Doc. Ayan. Attorney Pablo Ahesta, sorry sa pagkakamali namin kanina. Good afternoon po sa inyo. Para sa inyong pakikibahagi po sa ginagawa nating public service, gayon din sa aming mga partners and service at sa lahat ng nakikisa sa ginagawa nating serbisyo. At syempre, higit tayo nagpapasalamat po sa Diyos dahil binigyan na naman niya tayo ng pagkakataon upang makapaglingkod. Matapos po ang lahat, tayo ay mga maliliit na kasangkapan lamang. Nananatili sa Diyos ang lahat ng karangalan at kapurihan. Kaya, hayaan niyo po kayo'y aming mapaglingkuran. Anuman ang inyong kulay, anuman ang inyong relihiyon, anuman ang inyong sektor, o anuman ang inyong kalagayan sa buhay. Dahil iba ang serbisyo kapag ito ay serbisyong kasangalan.